ay ang pananaliksik kasama ang wikang Filipino. At sa bandang huli, ay atin pong pagsusugpungin ang tatlong ito, pag-uugnay-ugnayin, para po madali po tayong lalong makasakay sa webinar na ito. Ano po, aalis po tayo nang sana man lamang kahit kaunti may tumimo sa ating puso at isip. Sana po ay kayo po ay matuto sa oras na ito at sana naman po ay huwag niyo kong iwan hanggang sa matapos po ang webinar na ito. Ano po, marami pong salamat. Ayan po, Ma'am G, Ma'am Lima Bonga, marami pong salamat. Ayan. Sa pagsisimula po ay huli kong babanggitin ang pamagat, tinimbang ka ngunit kulang. Ano ang halaga ng wikang Filipino sa mundo ng pananaliksik? Ayan, medyo nahihirapan po ang iba sa pag sinasabi nilang wikang Filipino, sa lawak ng research, ipapasok mo, paano mangyayari yon? Wala pong imposible, basta po tayo ay sumusubok sa buhay. Hindi po tayo mawawala. Basta po tayo naniniwala. Ano po? Ayan. Kung natatandaan po ninyo at kung kayo nagbabasa madalas ng Biblia, mababasa niyo po sa Gawa 2, 3 hanggang 13. Pag po binasa niyo at binalikan po muli ito, kahit po ang Biblia, nagsasalita tungkol sa wika, nagsasalita tungkol sa dialekto, sa katutubong wika. Kaya sinasabi ko po ang wika ay malawak ang sakop. Sinasakop po nito ang relihiyon patungo sa ekonomiya, mula sa sarili patungo sa pamilya, sa bansa, mula sa alaala patungo sa panaginip, mula sa salitang hindi mo na kayang banggitin hanggang sa ikaw ay alipinin ng mga salitang ito. Nasa ilalim po tayo ng wika. Araw-araw, hindi po tayo gagamit ng wika mula pagkapanganak at maging hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Hindi po maiaalis sa ating ang pagsasalita, ang paggamit ng wika, maging tayo man po ay malapit ng pumanaw. Yun po ang sinasabi ko. Malawak po ang kahulugan ng wika. At hayaan niyo pong umpisahan ko ang pagsasalitang ito. Sa hindi ko malilimutang misang nabasa ko sa buklat.blogspot.com na isang sanaysay na sinulat ni Jim Lloyd, yung tumatak sa akin yung kanyang unang mga pangungusap. Ang sabi niya, pinalaki tayo ng mga magulang natin sa kasinungalingan. Ayokong maniwala, pero unti-unti ko itong napapagkuro. Unti-unti ko itong naiintindihan. Lumaki sa kasinungalingan na hindi naman kasinungalingan matatawag na masama, kundi may dahilan. Ano po, yung pong laging sinasabi nila na pag ang bata hindi makatulog at hindi agad tumulog sa gabi, sinasabi po agad niya na may manananggal, may aswang, may white lady, may multo. Sa takot ng bata, na may multo nga, na hindi pa naman nakikita ng magulang sa buong buhay ko na pagkakaalam, ay natatakot ang bata. Ako natakot na rin po. Paihihi ako, tapos nagtatalabong ako ng kumot, tapos pinagpapawisan ako, hanggang sa ako hindi makatulog, hanggang sa napuyat na rin ako sa pag-iisip sa sobrang takot. Ang masama po nito, may karugtong pa pala hanggang umaga. Yung pananakot po niya na huwag tayong lalabas ng bahay. O kung lalabas man ng bahay, huwag malayo. Huwag pupunta sa gubat kasi may nunin sa punso. Huwag ka masyadong malikot, baka makatisod ka ng duwende. Ang duwende may iba-iba ang kulay. May pula, may puti, may itim. At kung minamalas-malas ka, minsan pa nga kulay pink. Hindi ko pala kung may pink. Pero yun po ang sabi, ang trending daw po ngayon. At yun daw po yung mga laman lupa. Ang sabi ko, nakakatakot po ba ang lamang lupa? Oo, nakakatakot ang lamang lupa. Eh, bakit hindi niyo po isama inay ang sibuyas, ang bawang, ang luya? Mga lamang lupa po ito. Ako po yung masasampal ng aking ina. Pero, natatawa po ako kapag po naiisip ko yun. At kapag po ako'y kanyang pinapagalitan at hindi siya umiiyak, para po siya naiinsulto. Ang ginagawa po niya sa akin, pinagagayat ako ng sibuyas. O yan, magayat ka ng sibuyas, yan pang talagang, pag hindi umiyak ka diyan, iiyak ka talaga diyan.
sibuyas nakapagpapaiyak, totoo nga naman. Pero bakit po may katanungan sa aking isip na minsan po ako nung kabataan ko, ako'y binato ng yung murang kalabasa at minsan rin po ako nahampas ng upo, yung puntabayag. Ako po yung umiyak. Na-realize ko na hindi lamang pala naman po sibuyas ang gulay na nakapagpapaiyak. Pati po ang kalabasa, ang upo, at kung minamalas-malas ka, yung pong langka, yung hilaw. Ano po? Minsan pa rin po isa sa kasinungaling sinasabi. Yun pong pagpapainom ng gamot kapag tayo ay may sakit. Sasabihin po sa atin, inumin mo ang gamot, ito'y masarap. Ito'y talagang isang lagukan mo lamang, hindi ko malalasahan ito. Pero ito'y masarap, ito'y sari-sari na po, matamis, mapait, maasim, lahat na po na sinabi para lang tayo uminom. At naniniwala naman po tayong masarap ang pag-inom ng gamot. At nung ating pumatikman, ay lasang kinatas ng ampalaya. Ang masama po nito, ampalayang ligaw. Mas mahirap po ito, lunukin. Yun po ang isa sa mga bagay na alaala ko. At kapag po tayo may sakit, pinapakain po tayo ng sangkis, ng mga sinturis, ng mansanas, ng ubas, pinainom ng Sprite, ng 7-Up, sana tatay, pakain mo yan sa akin pag hindi ako, o wala akong sakit. Hindi ko makain, ako'y walang panlasa. Ano itong buhay po, ako po ay natatawa sa sinasabi ko. Sapagkat ito po ay totoo. Totoo dahil naranasan ko. At ang ilan po sa inyo malamang ay natatawa rin. Salamat po kung ganun. Dahil ginagamit ko ang wikang malapit sa inyong puso, malapit sa inyong karanasan. Ang wikang Filipino. At malawak po ang sinasakop ng wika. Sabi ko kanina, kahit ang panaginip, sinasakop po tayo ng wika. At sabi po ni Constantino noong 1973, ang wika ay isang sosyal o panlipunang phenomenon at hindi ito maihihiwalay sa lipunang kinabibilangan nito. Ibig sabihin po, kung hindi maihiwalay sa lipunan, may personal o panlipunang gamit, instrumento rin po ito ng mga tao. Instrumento ng paglaya. Paglaya sa mga bagay na matagal na tayong ikinulong. At sana po sa oras na ito, sa tanghaling ito, sa hapong ito, mapalaya tayo sa kahit sa mga ikling panahon lamang. Gamit ang wika. Gamit ang webinar na ito. Ang wika ay bihikulo sa paghahatid ng impormasyon mula sa isang tao patungo sa isa pang tao. Masasabing pinakamahalagang gamit ito ng pakikipag-ugnayan. At dahil sa iba-iba ang wika sa mundo, anong wika ang pinakamahusay? Anong wika ang pinakamabuti? Anong wika ang pinakasikat? Ang sagot ko po ay ganito. Ang wika po ay pantay-pantay. Wala pong pinakatatangi, walang pinakamabuti, walang pinakasikat, ibig kong sabihin, walang pinakamahusay, pantay-pantay, may kanya-kanyang katangian, may kanya-kanyang kakayahan. Hindi, parang babae at lalaki, hindi pwedeng laging pinagkukumpara ang kakayahan ng dalawa. May sariling kakayahan ng lalaki, may sariling kakayahan ng babae. Na maganda po nito, pag pinagsasama, lalo nagiging mas tagumpay. Pero yung wika, kasarian, may kaugnayan sa konsepto. Ano po? Yan yung pipatagal na ring issue, yung sa babae, na lagi natin pinagkukumpara itong mga babae sa mga lalaki, na dapat ay hindi. At kapag po yan pinag-uusapan, lagi po naiisip yung misang mga salita rin sa Biblia, humigit kumulang ay ganito na ang tama nga naman na ang babae kinuha sa tadyang. Pero dudugtungan po natin na ang babae ay hindi kinuha sa ulo ng Panginoong Diyos para labanan sa patalinuhan ng mga lalaki. Ang babae hindi kinuha rin sa talampakan para maliitin na tapak-tapakan. Ang babae ay kinuha sa tadyang, malapit sa puso, para mahalin at igalang. Hindi lang kong sinasabi.
Sinasabi ko sa eskwela ko, sa aking mga kaibigan, kapag sila nabibilanggo sa ganyang mga sitwasyon. At ang sunod naman po dito ay, ano nga ba ang wikang Filipino sa Pilipinas? Kapag po pinag-uusapan ng wikang Filipino, hindi po maalis sa isip ko ang 20 piso. Kapag po pinagmamasdan ko lagi ang 20 piso, hindi maaaring hindi ko mababasa po ito. Ayan. Babasahin ko po para sa inyo. Filipino as the national language, 1935. Minsan ko na rin po itong naisama sa akin pananaliksik. Halos wala po, halos kulang-kulang na 100 ang tinanong ko. 2 lang po, pag hindi 3 ang tumama. Ang lahat po ng kanilang pakahulugan ay itinatagpo ang wikang pambansa noong 1935. Hindi po sapagkat kung babalikan po natin ang kasaysayan ng wikang pambansa natin, noong 1935, ang Kongreso po ay gagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad ng isang pangkalahatang pambansang wika. Ang Kongreso po ay gagawa ng hakbang. Gagawa pa lang po, wala pa po tayong pambansang wika noong mga panahong ito. Hindi pa nga po natin alam kung saan isasalig at kung saan ibabata o saan ibabatay ang wikang pambansa sa mga wikang katutubong umiiral sa Pilipinas. Wala pa po. Malamang ay dyan pa po nagsimula. Ano po, ang pagbibinhi upang mapayabong ang pagkakaroon ng wikang pambansa sa Pilipinas. Buti na lamang po nabanggit sa Artikulo 14, Section 6, na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Mahusay po yun, ayos po. Samantalang nililinang, ito daw po ipayayabungin. Nino, ng alin? Isasalig po ang pagpapayabong dito gamit ang mga umiiral na wika sa Pilipinas. Marami pong salamat. Hindi na po magkakaroon ng malaking ulo ang mga Tagalog. Ano po sa ilang pag-aaral? Nagkakaroon po ng malaking, hindi lang po lumalaki ang ulo, kundi nagkaroon ng kaunting yawa kapag sinasabi pong sa Tagalog ibinatay ang wikang pambansa. Oo naman po, totoo. Pero po yun po ay nung una-una. At ngayon po ay para lalong umunlad at ang yumabong ang wikang Filipino. Isasalig na po ito sa lahat ng umiiral, nag-exist na po na wikang katutubo sa Pilipinas. Atin pong ilalagay na isasama na. Kukuha na po tayo ng iba't ibang salita sa dialekto at isasama natin sa wikang Filipino para ating mapayaman at mapag-aralan ang mga bagay na ito. Ano po? Ayan. At mahalaga po ang mga wikang katutubo, ang iba't ibang wika sa Pilipinas. Huwag po natin laging sasabihin na, huy, kung magsalita ka para kang Bisaya, ano yung kung pinalalambot mo, matigas na ganyan, tapos tatawanan po natin. Ano po nakakatawa doon? Dapat bago tayo nagtawa, atin muna pong tiningnan yung kanyang ginawang lakas at panahon para tayo makausap. Tayong Tagalog, kinausap halimbawa ng isang Visayas po. Siya po ay nag-try, sumubok, gumamit ng lingua franca. Tapos nagkataong mali po, hindi mali ang accent. Opo, tapos pagtatawanan po natin. Ang ating pong kausap ay hindi po purista sa wikang kanyang ginamit. Dapat po nakita natin yung kanyang paglakas at panahong ginugol para tayo ay makausap, makapagpalit ang kuro. Ano po? Ang mga taga Cebu, ganyan din po ang nangyayari. Madalas po sila ay biktima ng katawanan sa ganyan mga pagkasalita. Pero sana po bago natin muling gawin yun sa sunod na pagkakataon, sana po ay pigilan na natin. Sapagkat hindi po natin nalalaman, ay may salita po ang mga Tagalog na ginagamit hanggang ngayon na nagsimula sa mga Cebuano, sa Visayas po, na mahalagang ginagamit natin. Ang salitang tarong. Ito po ang word-based ng salitang katarungan. Nanggaling po ito sa Visayas word, sa Visayan word na ang ibig sabihin ay matuwid, tama, naaangkop, karapat dapat. At yun po ang ibig sabihin na yun. At nilapian po natin
ano po, naging katarungan po. May ambag po sila para magamit natin. At sana po nakikita natin ang ganung mga bagay. Tayo po ay mga guro. Tayo po ay mga edad na. Sana po lumaya na po tayo sa ganung mga concept, sa ganung mga paniniwala. Ano po? Sunod naman po, ang Pilipinas, agham at Ingles. Dumating po sa punto na ang Pilipinas ay nagtakda na Ingles ang gagamitin na pagtuturo sa agham. Yan po yung tinakda. Ang katwiran po ay tatlo. Unang-una, ang wikang Ingles po, ang ayon sa kanila ay standardisado. Ang wikang Ingles po ay wika ng intelektual. Ang wikang Ingles ay sikat sa buong mundo at ginagamit. Eh ano po, bakit po hindi ginamit ang Filipino? Ang sabi po nila, hindi po ito standardisado. Maraming kulang. Marami ang katanungan. Nasaktan po ako. Sapagkat hindi po yun naman talaga ang totoong dahilan. Kung tatandaan po nating mabuti, ang pinag-usapan po natin ay pagtuturo. Ano po? Kaya may nagtatanong kapag sinasabi kong bakit hindi natin ituro ang matematika at hagam sa wikang Filipino, ako po kumukunot po ang noo ng mga kausap ko at kumukunot din po ang noo ng mga nakakarinig sa akin at may kaunting tawa at panunuya. Ano gusto mo namang mangyari sa amin? Mabaliw sa karirinig ng pagtuturo ng guro. Paano namin ito-translate ang Pythagorean theorem, ang dinoflagellates, ang xylem, ang photosynthesis? Ang pinag-uusapan po natin, mga mahal kong tagapakinig, ay pagtuturo, pagpapaliwanag, hindi po pagsasalin. Hindi mo kinakailangang isalin ang dinoflagellates, hindi mo kailangang isalin ang square root, hindi mo kaya basta ikakasali ng fraction, ang 2 and 1/2 and 3/4. Hindi mo na kinakailangang isalin yun. Sapagkat yun naman po ay hindi taal sa atin, hindi po yung literal, hindi po yung kultura sa atin. Hindi na po galing sa atin ang mga konsepto, ang ganung mga bagay. Ang sinasabing ko po, yung pagpapaliwanag, halimbawa po ganito. Halimbawa, ang photosynthesis ay ang paghalo-halo ng liwanag ng liwanag mula sa araw at ito ay pagkuha ng ating nutrisyon mula sa lupa. Ganun po sana. Mas madaling maunawaan siguro ng mga mag-aaral kung ang pinag-uusapan sa basic, ano po, halos elementary, ang ganun mga bagay. Ang tanong, ang sagot naman po sa akin, opo, pinag-aaralan na po, ginagamit na po yan sa grade 1 to 3. Bakit po tumigil sa 4? Hindi na po pwede magsalita sa Filipino? Sa wikang Filipino? Sa grade 4? Tama po ba? Sana po ay hindi tumitigil tayo sa ganong punto. Sapagkat nasasaktan, ako po, isa po ako sa nasasaktan sa ganong bagay. Kasi lumiliit po ng lumiliit ang pagtingin natin sa ating wika na sumisimbolo sa ating sa pagka-Pilipino. Isa pa po, ang kultura ay kaugnay ng wika. Ang wika ay kakambal ng kultura. Lagi po itong magkaugnay. Hindi po pwedeng paghiwalayin. Halimbawa po sa Amerika, pag sinabing rice, at kapag po sila nagsalita ng, please, excuse me, I need a cup of rice, I need 2 cup of rice, ganun. Bibigyan ka ng kanin. Pero sa Pilipinas, kapag sasabihin mo sa iyong anak o sa iyong kapatid na bumili ka ng rice, magtatanong yan, kanin po ba o bigas? Sapagkat sinabi mo po rice. Yun po ang nagiging problema sa atin. E di, syempre, ang bata ay bibili ng, sabihin mo, ay syempre, magtatanghalian na tayo, bumili ka ng bigas. Ayun, bibili po ng bigas. At tayo po ibalikhain sa ganung mga bagay ang Pilipinas. Halimbawa po ang bigas, niluto po natin. Hindi na po bigas ang tawag dito, kundi ito po kanin. At kapag kumakain na po, at nalaglag po ang kanin sa tabi ng pinggan, ilang butil, mumuna po ang tawag natin. Kapag po tayo kumakain at nagkaubusan ng kanin, yung pong tirang kanin, totong na po ang tawag. Kapag po ito matigas at kulay itim. Kapag po naman tayo kumakain at marami ang tira, ang tawag po sa kanin kanina ay bahaw na. At kapag po yung bahaw ay natira pa ulit kinabukasan, sinangag na po ang mangyayari. Di mo ba ang dami ng tawag, malikhain, masining ang ating wika at ang sarap pakinggan.
At kung nadamihan na kayo sa salita ng bigas, ay hindi ko pa po sinasama dyan ang arroz caldo, ang lugaw, ang kaning kinipil. Oh, yan, Englishin mo yan. Ang kaning kinipil na isinawsaw sa bagoong na nakataas ang paa at kumakain ka habang umuulan. O yan, yan Englishin mo kung gusto mo. Ayan. Yan po tayo nakikilala sapagkat yan po yung kultura sa atin. Ano po? At sana naman po, yung ganitong pagsasalita ko, ay nadadala natin, sana makatulong ako sa iba pang mga guro habang nagtuturo, lalo po ang pinag-uusapan halimbawa ay kasaysayan o mga salita sa Pilipinas na kapag nagtuturo ang mga gurong Filipino sa Ingles o kahit sa Pilipinas sa kasaysayan, kapag po nagtuturo halimbawa po ay ang hagdang-hagdang palayan, o yan, ang hagdang-hagdang palayan o rice terraces ay ako po yung nalulungkot kapag ganun. Rice terraces, yung po ay binigay ng Amerika, ng mga Amerikano sa atin. Tanggapin po natin, pero hindi po natin dapat pasok sa isip o isa sa ating pagkatao. Sapagkat po, tanungin po natin, ang matagal lang nakatira sa lugar na iyon, ang gumawa nito, payiw sana ang sabihin natin. Halimbawa ay ang hagdang-hagdang palayan o ang payiw o sa ibang wika ay mas tinatawag nilang rice terraces. Yung po sana, ano po, ganun po sana ang paraan ng pagtuturo natin. Magkaroon po tayo ng iba pang pakahulugan sa mas malalim na pamamaraan pa. So para po hindi po tayo napapatigil sa isang konsepto. Mapalawak pa po natin. Isa pa po ay ang kasaysayan. Kapag po tayo nagbabasa ng kasaysayan, kahaganda ng mga aklat, ang kakapal ng mga aklat sa kasaysayan, ang nakalagay po ay Philippine history. Ganyan po, ano po. Tingnan niyo po ang may akda. Ibang lahi po, dayuhan. Ako po ay nasasaktan. Paano po nila naisulat ang ating kasaysayan? Hindi nila naiintindihan ang totoo. Kung sino ka at kung sino tayo. Kung paano tayo mag-isip. Kung paano tayo lumaban sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Kung paano tayo nakakangiti sa araw-araw na ayudang bigay ng gobyerno. Sa iba't ibang pagkakataon, halimbawa yung sardinas. Paano tayo nakakatawa sa gitna ng problema? Paano tayo bumabangon? Nasaktan, sinaktan at muling nasasaktan, pero patuloy na nagpapatawad. Paano nila na ibabahagi sa aklat na kanilang ginagawa? Isamantalang tayo po ang nakakaalam nito. Sana tayo po ang magsulat ng ating kasaysayan, ng Philippine history. Sapagkat tayo po ang totoo nakakaalam nito. Isa pa po, ang wika po natin, nagiging mababang uri. Bakit po? Sapagkat ang isa pong dati namang hindi naman kayamanan, nung yumaman, ay bakit pag ito nung yumaman at napagawa ang bahay? Ang salitaan sa loob ng bahay, nag-i-English na. Dati namang Filipino. At kapag kinakausap pa kanyang anak, sabihin niya, baby, okay, your dad will go to the office and then be a good boy, okay? Tapos may katulong sila, Inday, tandaan mong mabuti. Ang aking anak ay hindi pwedeng palabasin ng bahay. Hindi pwedeng madumihan. Baka siya magkasakit. Okay, be a good boy. Okay, you want pasalubong, baby? Tandaan, Inday, nakikinig ka ba sa akin? Ang bata ay nalilito. Nagkakaroon ng malaking katanungan. Bakit ang aking ama na nakapag-aral at ako na may kaya sa buhay ay kinakausap sa wikang Ingles? Pang mayaman, pang may pinag-aralan ng Ingles at pang katulong ang wikang Filipino? Hindi po ako hadlang, hindi ko po hinahadlangan ang pag-unlad ng wikang Ingles. At lalong dapat po hindi dapat sinasagkaan ang pagpapayabong ng wikang Filipino. Hindi po ako hadlang sa wikang Ingles, hindi po ako kontra dito. Tama lang po na matuto tayo nito. Ito po yung nakapagdaragdag sa ating kaalaman at kumpiyansa sa sarili kapag tayo pumunta sa ibang bansa. Isa pa po, idagdag po natin ang sa South Korea at Syria. Sa South Korea, kung alam niyo na rin po ito, sila po kilala na ngayon sa husay, sa galing, pagdating sa pananaliksik. Sapagkat ngayong oras na ito po, sa mga panahon ito po, sila po ang nangunguna, isa sa mga nangungunang bansa sa pagbibigay ng patent o yung research development, ano po. At ang Syria
ay hinahangaan na rin po ngayon kahit ng mga doktor o ng mga doktor sa medisina na mga sa kanluran at sa Amerika, sa Europa. At bakit po? Sapagkat kumuha po sila dati ng isang pagsusulit sa Educational Commission for Foreign Medical Graduates. At kinagulat po nila na ang bansang ito, sa South Korea at ng Syria, ay nakakuha ng matataas na grado, matataas na marka. At nung pong masaliksik nila kung bakit, lumabas po sa pag-aaral na binago pala po nila ang paraan, ang estratehiya. Ano po ang ginawa nila? Binago po nila ang paraan ng pagtuturo gamit ang wika. Ang ginawa po nila, ginamit po nila ang sariling wika sa pagpapaliwanag, sa paglalarawan, sa bibigay ng kaalaman. Mas malalim po ang nararating ng ganitong prinsipyo kapag gumagamit po tayo ng wikang ating sadyang kinabisnan. Mag-aaral at lalapit po tayo sa kaalaman gamit ang wika, na kung saan ang wikang ito ang magpapalaya sa ating sa mas maliit na mundo. Ano po? At kung titignan po natin, masakit mang isipin, marami po sa atin o sa mga Pilipino ang bumubuo ng sariling diskriminasyon. Halimbawa po, napasobrang na po yata tayo sa sobrang salitang hospitality. Kapag po ako nakaranas po ako minsan, napunta na po ako sa gitnang silangan, sa Dubai, ganyan po sa Iran, napunta rin po ako sa Asia, sa China, ganyan. Ako pinagpupumilit pag-aralan na kanilang wika. Samantalang pag sila pumupunta sa atin, lalo ang mga Amerikano, tayo po nagpapakamatay sa pagsabay sa kanila, sa pag-adapt sa kanila. Kakausapin po natin sila sa wikang kanilang gusto. At tayo po ang nagpapakamatay sa paghihirap sa ganito. Iisa po ang lumalabas sa pag-iisip nila. Talaga ang wika nila ay dapat pag-aralan. Kapag sila pumunta sa isang lugar, ay dapat maalam ka magsalita ng wika namin. Mga Pilipino, dapat pag-aralan nyo ang wikang Ingles. Dapat pag-aralan mo ang Fukien, ang Mandarin, ang Arabic. Maliit po ang tingin sa atin dahil sa wika. Saan po ito nagsisimula? Saan maaaring magsimula? Nagsisimula po ito halimbawa ay sa silid-aralan. Ang isang bata na nasa ating mga kamay, halimbawa po ay magtuturo. Magsimula tayo sa elementarya patungo sa sekundarya. Magtuturo halimbawa ang guro sa Filipino o kaya ay sa ibang sa ibang asignatura. Pag-aaralan nila ang tunog ng mga hayop. Sige, ano ang tunog ng palaka? Kokak, kokak. Ang tunog ng aso? Aw, aw, aw. Tunog ng tandaan po talagang sigaw ng patak na laok. O siya, mag-recess muna kayo. Mamaya ulit tayo mag-aaral. Wala pang isang oras dumating. Our subject now is English. Okay, our topic is about sounds, different sounds of animals. Okay, what's the sound of frog? Sabihin ng bata, syempre, ay kokak. Sabihin mo, no, that's wrong. That's ribbit. Nakakatawa naman. Ang palakang tubigan, naging ribbit, ang bigkas. Sana susundan natin ng karugtong na pagpapaliwanag. Si Bantay, nakasama natin sa pagbabantay sa ating bahay, ay dating ang aaw-aw naging arf-ar, parang nabulol. Lalong mahirap si Tandang, gumigising sa umaga, nataktalak naging kakadudildo. Ano ba yan? Sana papaliwanag natin sa mga bata na ang pagsasalita, kahit sa mga hayop, nakikita po natin, ginagawang halimbawa, na may kinalaman ng wika sa pakipag-ugnayan, sa pakipag-usap. Isa pa po yung pagsasalita ng magulang sa kanyang anak. Filipino na, nalilito pa ang mga bata. Halimbawa po ang bata galing sa labas. Tapos tumakita ng ina na ito'y dungising at duming-dumi, kaliligo lamang, ay pinagpawisan na, at sabihin agad ng ina, tingnan mo yung kuwelyo mo, at pagkakadumi. Tingnan ng bata ang kuwelyo. Malinis naman po. Ang sinasabi ko, tingnan mo yung batok mo. Tingnan mo yung batok mo at pagkakadumi. Hindi ang bata po ay natutulala. Tingnan mo ang batok mo. Ang hirap maging acrobat, sa acrobat, ano po, yung tinuturuan ng bata na kahit anong mangyari, hindi man robot yan para tumingin sa likod.
Tama po. Yun po yung experience ko at naranasan ko sa aking magulang. Sa totoong buhay po. Sunod naman po ang pakipag-usap sa kapwa. Kahit sa pakipag-usap sa kapwa, tandaan niyo pong mabuti, nagkakaroon po tayo ng kalituhan. Tingnan niyo po, kapag po tayo tinatanong ng tao po, magandang umaga, nasa ng iyong inay, ang sagot po natin, bakit ho? Ba't po hindi natin sagutin ang tanong? Anong oras na? Sasabihin mo, maaga pa. Nasaan ka na? Malapit na. Hindi po ito magandang halimbawa. Na although ito po sa ibang pananaw ay maganda, pero sa isang panig din naman, ay hindi tayo nagiging direkta sa ating sinasabi. Sapagkat tayo man po ay nagdadagdag ng kalituhan sa paggamit ng ating wika. Ito po ay nakakabawas sa isang matatag na identidad. Yung pong pagkilala sa ng ating kapwa Pilipino at ng ating kapwa ng ating kapwa. Lalo tigit, mga dayuhan. Nakakawala po na ito ng identidad. Ayun po, ano bang ibig sabihin ng identidad? Ayun po kay Almario noong taong 2015. Masaktan po ako, pero totoo po ang kanyang sinabi na ang identidad, ito may pangalan lamang. Ang pinag-uusapan po dito, ang tinutukoy po niya ay ang wikang Filipino. Ang mga Filipino. May pangalan lamang, ngunit walang nilalaman. Hungkag, isinabatas lamang, ngunit hindi naman kaugnay ang sariling mamamayan na pinaglalaanan ng pangalan ni hindi nga kilala ang sariling tagapagpalaganap. Identidad. Ito po kinakailangan nating mabuo sa ating sarili para makilala po tayo ng ibang tao na may nag-e-exist na Filipino. May nag-e-exist na wikang Filipino. Ano po? Kung gayon po, ay anong halaga ng wikang Filipino sa mundo ng panaliksik? Ayan, lumalalim na po tayo, lumalalim. Sana po, nakakasunod po tayo, mga mahal kong tagapanood at tagapakinig. Maraming pong salamat. Ano po, tayo po ay mas lalalim pa ngayon. Ating pong pagsasamahin na yung ating pinag-usapan kanina tungkol sa wika at tungkol sa wikang Filipino. Ipapasok na po natin ito sa pananaliksik. Unahin po natin ito sa sinasabi na minsan na hindi ko malilimutan. Yung minsan napanood ko po sa isang palabas television, yun pong sinabi po ni Roger Galliano na nagmula po sa Los Angeles, California. Noong daw pong 1961 ay nakalagay po talaga sa mga sinihan o sa elevator ang paskil na dogs and Filipinos are not allowed. Ang sakit pong pakinggan. Ako po ay pag po pinag-uusapan yun, ako po ay nadadala ng aking damdamin. Akong nagmamahal, may Diyos, may wika at may bansa. Tapos ihalin tulad tayo sa hayop. Ipapantay sa hayop. Ako'y nasasaktan. Sana po, hanggang sa kasalukuyan, sana po wala na po ang nag-iisip na ibang dayuhan sa atin na ganyan. Pero hindi rin naman po may alis sa kanila. Baka sila may dahilan kung ba't nasasabi ang ganyan mga bagay. Salamat na lang po at may mga nananaliksik. Katulad na lang po at ako po ay humihingi po ako po ay nagbibigay sa kanya ng papuri kay Dr. Porcincula. Nasabi po niya sa kanyang panaliksik noong taong 2012. Kapag po binabanggit natin, ako po wala pang asawa, pero po sa mga may asawa na, kapag po binabanggit po nila at tinutukoy ang kanilang asawa, halimbawa po ay asawang lalaki, ay sinasabi po, yan po ang aking husband, yan po ay mahal ko. Tama naman po, ito po ang aking wife, yan po ay mahal ko din. Nababawasan ang salitang mahal kapag ginagamitan natin ang salitang hindi naman kamahal-mahal at hindi rin naman likas sa atin. Matagal na pong naisama ang salitang bana sa diksionaryong Filipino. Ito pinagmula sa Cebuano, sa Hiligaynon, sa Tausug, sa mga Tausug po, sa wika nila. Ang bana po ay tumutukoy sa asawang lalaki. At yun po ay pwede natin gamitin. Katanggap-tanggap at dapat po ginagamit. Ginagamit po dapat. At nalalaman po ng mga bata at kahit po na ibang lahi
na kapag po sinabing husband, hindi po nila sasabing asawa, kundi husband, sabihin po ng ibang lahi, bana, gagamitin po nila ito. Ang nalalaman nilang may katumbas para doon. At hindi po yung masama. Isa pa po, ang salitang taburaw, na may katumbas na salitang pets. May mangilan-ngilan na pong aklat akong nakikitang ganito at may ilan rin pamantasan akong nalaman na gumagamit ng salitang taburaw para sa pagpapalit ng salitang petsa. Ano po? Ito po galing, ang petsa po galing natin sa Spanish word na fetcha, di po ba? At nung malaman ko po ito po ginagamit ko po ito sa aking pagtuturo sa Batangas State University. Ano po? Na minsan ay nakakulutan ako ng noo kapag ano daw po yung tabora. And sabi ko rin naman po ay ito ay katumbas sa petsa. Hindi pa lang po naganap na buo. At hindi po tinatanggap ng maraming Filipino pa. May mga katanungan po sila sapagkat ang taburaw po ay galing sa salitang taon, buwan at araw. Ang katanungan po ay kapag po tayo nagsusulat ng petsa, ay inuuna po natin ang buwan, araw, saka ang taon. Ang mangyayari po, magiging burauta. Ano po, kaya mangyayari, hindi po masyado pang tanggap ng iba. Pero ang maganda po nito, huwag po natin tingnan ng ganung bagay. Ang tingnan po natin, may nagsisimula. May nag-uumpisa para sa ganitong pagkakataon. Ano po, hindi na kinakailangan nating humiram at laging mag-translate mula sa ibang lahi. Dahil meron naman po pala tayo. Ang bana, ang payiw, mga ganyan. Atin po yan. Yun po ang sanang aking ikinatutuwa ay marami mga Pilipino na ngayon ang kung mahusay sila sa wikang Ingles. Ako po nagugulat lalo sapagkat noong una po ay inaakala ko pag magaling sa Ingles ay hindi na magaling sa Pilipino. Ngayon po ay kapag mahusay ka sa Ingles ay lalo akong mahanga kapag mahusay ka sa wikang Filipino. At yun po dapat mong tanggapin na kapag mahusay ka sa wikang Ingles, lalong mahusay ka sa wikang Filipino. Sapagkat yun po, doon ka ipinanganak sa wikang yun. At ang isa po magandang halimbawa nito ay yun nga pong ang mga kilala kong tao sa Batangas State University. Sino po ang kong halimbawa? Sapagkat sila naman po ang aking madalas nakakasalamuha. Ano po, ako po galing din po sa pamantasang ito. Ay mahusay pong halimbawa ay ang kanilang presidente na si Dr. Tirso A. Ronquillo at ang mahusay na dekana si Dr. Rowena A. Abrea. Mahusay po sila sa English at lalo silang mahusay sa Filipino. Ginagamit po nila ito sa pang-araw-araw na pag-ugnayan sa pamantasan. Noong una po, natatakot ako pumunta sa opisina sa kanilang tanggapan. Pero nung marinig ko pong ginagamit nila ito sa pagbati sa mga guro, ang kanila pong ngiti, sabay bati, magandang tanghali, ano ang iyong kailangan, ano ba may paglilingkod ko sa iyo, nawawala po ang aking kaba. Napapalitan po ng lakas ng loob at pag-asa. At lumalabas po, ang gamit na pong ginagawa pong ito, lalo po sa Kolehiyo ng Edukasyong Pangguro, na meron po doon kumukuha ng major in Filipino, ay ginagamit po at pinangangatawanan po ito ng kanilang dekana, Dr. Abrea, na ang pagkakaroon ng paggamit ng ganitong wika ay hindi po hadlang at nakapagpababa sa isang tao. Sa halip, ito po'y nakapagpapatibay ng ugnayan ng tao sa pamantasan, sa isang lugar, sa isang samahan, lalo nagpapaigting. Napapadulas nito ang daloy ng ugnayan, lalong tumitibay ang samahan. Hindi po malayo na ganito mangyari ang lahat. Malamang po siguro kung darating po ang panahon, pag-uusap din po sa Senado, talagang purong Filipino ang gagamitin. Di po ba ang pinag-aralan sila matalino? Kaya po kaya umaasa sa kanila na mahusay silang magsalita ng Filipino, gumamit ng kanyang dialekto. At hindi po masama yun. Sana rin naman po ay huwag itong masamain ng ibang tao. Kapag pinag-uusapan natin ay wikang Filipino. Isa pa po, marami po sa atin ang hindi tanggap ang bigat at halaga ng wikang Filipino. Gusto ko pong bigyan ng 3 bagsak at 3 palakpak ay ang isa sa profesora ng UP na si Dr. Luna Sikat
Sa kanya po sinabi na hindi kinakailangang hindi porke ikaw ay Filipino ay likas na sa iyo ang pagtanggap sa wikang Filipino. Totoo po naman 'yon. Papaano po ito mababago? Ang sabi po niya, mababago po ito ng mga taong may hawak ng kaalaman. Sino po ang may hawak ng kaalaman? Ang may hawak po ng kaalaman ay kayo po na nakikinig at nanonood. Ako rin po. Ang mga guro, ang mga dakilang guro, na sa oras na ito ay marami nang iinggit sapagkat nawalan ng trabaho ang kapatid, kamag-anak. Ang swerte raw ng guro sapagkat sila ay mayroong sweldo pa din, lalo ang mga nasa public. Kaiinggitan, pwede rin po sa isang banda, bayaning-bayani sapagkat ang mga gurong ito ang sumasagip sa pangangailangan dahil nawalan ng trabaho ang kanilang kamag-anak. Yung kanilang mga naitatago, hindi pa nasosweldo ay atado na, kumbaga, ay may kanya-kanya ng paglalagyan. Saludo po ako sa kapwa ko guro, maging ito man ay publiko o pang pribado. Sa lahat po ng guro sa Pilipinas at sa buong mundo, sa gurong Pilipino, iba po tayong mga guro. Pagdating sa mga bata, pati kaluluwa ay pwedeng isama, maturuan lamang ang mga bata. Sana sumasang-ayon po kayo. Sunod po, ulitin ko po, hindi po kalaban ako ng Ingles. Ako po ay naniniwalang mahalaga po ang paggamit ng Ingles. At naniniwala rin po ito ay dapat gamitin, lalo kapag ikaw ay pumunta sa ibang bansa o gagamitin sa ibang pagkakataon, sa tamang lugar at tamang panahon. At ang wikang Filipino, sa isang banda rin naman po, ay matagal na pong pinaunlad ang intelektualisasyon at ang intelektualisasyon, ang pagpapaunlad ng wikang Filipino ay matagal na pong pinagugulong. Nagsisimula po ito sa paaralan. Naituturo sa paaralan ang konsepto, subalit hindi naman nagagamit. Yan naman po ang binibigyan tuon sa isang panayan na binanggit ng isang profesor sa UP na si Professor Aquino, na ang sabi niya ay naituturo ang kaalaman sa loob ng silid-aralan pero naiiwan pagdating sa labas. Ano po ang gusto niyang sabihin dito? Maaari ito po ang paliwanag. Tingnan niyo po, basic na paliwanag, isang simpleng paliwanag. Tinuturuan po natin ang bata halimbawa sa agham na ang biodegradable at saka non-biodegradable. Halimbawa, itong mga hindi nabubulok, itatapon po natin ito sa tamang tapunan, tamang lagayan, at hindi kinakailangan itong itapon sa tabi ng daan sapagkat ito ay magiging sa daloy ng tubig ulan, ng baha, o maaaring magdulot ito ng polusyon. Totoo po, totoong konsepto ito. Pero, bakit po kalat na kalat sa paligid? Kasabihin naman po ng iba pong mga guro, oo nga, ilang sabi ko na hindi naman po nagagawa. Minsan naman po ako ay nagwi-withdraw din halimbawa sa land bank. At kapag po swelduhan ng mga guro ay nakikita ko doon, nakapwa ko guro, ay itinatapon nila po sa tabi ng ATM machine ang resibo. Sana po ay nadadala din natin po ang konsepto sa panlabas, ang tinatawag na praktika. Ano po? Katulad po ng panaliksik, ang wikang Filipino po ay ginagamitan ng mapanuring pag-isip. Dahil po sa panaliksik, lumalabas ang totoong pangangailangan. Lumalabas ang totoong dahilan o pinagmulan ng mga bagay. Halimbawa naman po ay paano po magiging mapanuri ang pag-iisip sa Filipino. Ito po ay alam na natin, ipapaalala ko po muli sa inyo. Kung alam niyo na po, ay di pasensya na po, dalawa na po tayo may alam. Ano po? Ay paano po gagawin mapanuri ang pag-iisip gamit ang wikang Filipino o gamit ang Filipino. Kapag po tayo nagtuturo, halimbawa sa silid-aralan natin, halimbawa pinag-aaralan natin, ito po ay kasama pa rin po sa banggit ni Dr. Luna Sikat. Ano po? Kapag po tayo nagtuturo, halimbawa ng pananaliksik,
ng kwento o ng maikling kwento sa silid-aralan. Ako man po, nilulungkot din kapag po matapos basahin ng kwento, kahit po sa sekundarya, ang kasunod na tanong agad ng guro ay, sino ang bida? Kung ikaw ang bida, ay ano ang iyong gagawin? Matagal na po tayong tapos doon. Sasabihin nila, ay anong aral ang makukuha? Anong mapupulot na aral? Maganda po ang bigkas, pero hindi po masyadong maganda ang layunin na ating tinutumbok. Sana po, tapos na tayo sa ganung mga pagtatanong. Ano po? Sana po, tapos na rin po tayo sa pagkatapos nating mabasa ang kwento, ay susunod natin anong elemento, mga elemento nito. Tama din naman po, pero sana po hindi doon tayo nakafocus. Sana po ay gagamit tayo ng mapanuring pag-iisip. Sana po ang mga tanong na natin ay ganito. Sa palagay nyo, bakit naisulat ng may akda ang ganitong kwento? Anong meron sa kanyang panahon? Ano ang nilalarawan ng kwento sa panahong nabubuhay ang may akda? Bakit ginamit ng may akda ang ganitong mga pangungusap, ang ganitong mga salita? O kaya nakapagsalita o nakapagpahayag ang bida ng ganong damdamin o ng ganong mga pahayag? Sana po'y ganyan ang ating nahihimay-himay natin ang mga kwento. Hindi dahil sa mga simpleng pagtanong lamang. Halimbawa po, dun sa kwentong nagbibihis ng ngayon. Tingnan niyo po, ang ganda pong pag-usapan na yun. Yung pwede isang ngayon, may dumating pong mga mag-aayos po, magpapaunlad ng ngayon. Napansin niyo po ba na nakawawa doon yung babae na pinag-usapan, na siya yung una pinupuri tapos pinag-usapan, marami ang umalis at halos nagtakwil sa kanya sapagkat pumatol siya sa isang lalaking may asawa na habang pinapaganda ang daan, tinutuwid ang daan na kanilang baryo, pinapaunlad ang daan na kanilang baryo, kumikitid naman ang pag-iisip ng mga tao. Habang pinapaunlad ang kanilang baryo, naiiwan ang pagpapaunlad ng kaalaman. Yun po ang sanang gusto kong sabihin, na kapag gumagamit tayo ng teksto o ng kwento, lalo sa Filipino, ganoon din sa Ingles, kung magtatanong tayo, gamitan natin ito ng mas malalim o kritikal na pagtanong at pag-iisip. Sapagkat yun po ang kailangan natin. Para po ang mga bata, kung mag-isip man, ay mas malalim. Ano po? Ayan. Sana po ay nakakasunod pa rin kayo, mga mahal kong kaguro. Isa pa po ay ang konsepto at praktika. Sa konsepto at praktika, yun po sinasabi ko kanina, na alam natin ang konsepto ay hindi po natin mailagay sa praktika. Hindi po natin maisama sa tunay na buhay. Marami po ang paano po yun? Halimbawa ay yung pong palasak na tanong lagi sinasabing, lagi tinatanong na paano mo pagmamalaki ang iyong bayan? Paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa sariling bayan? Ako po hindi naniniwala na walang sasagot na ganito ng mga bata. Ang sabihin po niyan ay tatangkilikin ang sariling ating, mamahalin ang sariling wika, ipagmamalaki ang sariling wika. Tingnan niyo po, tama po ang konsepto. Pero hindi po magamit sa labas ng paaralan. Hindi magamit sa lipunan ang pagmamahal sa wika. Hindi maipakita, hindi maipagmalaki. Lalo tigit kapag nasa loob ng klase, mag-uusap tayo, hindi man sa asignatura Ingles, halimbawa sa ibang asignatura. At Ingles ang paraan o medium ng ng talakayan at pinasasagot ng guro ang bata. Ang bata ay sasagot at sabihin ng bata ay, pwede po bang Ingles ang gamitin kong pagparaan pwede po bang Filipino? Sir, pwede po bang Pilipino lamang po ako? Pwede po bang gamitin ko Tagalog sa pagpaliwanag? Tapos yung sabihin ng guro, sige, kung Filipino lang, para pong nawawalan tayo. Ako pinalulungkot kapag gano'n. Sapagkat, kung gusto pong malaman ang tunay na dahilan
o nasa loob ng bata sa pinag-aaralan ninyong bagay. Sana rin po ay matanong natin sila sa wikang magamit nila ang wikang sinasabi na kanilang damdamin. Ano po? Pag-aralin po natin ang ganitong mga bagay. Magsaliksik po tayo. Pag-aralan natin ang mga dalumat. Sakaliksikin ang wika ng mga katutubo. Tingnan niyo po, halimbawa, di po ba pag tayo nagkakaroon, hanga-hanga po tayo kapag ang bahay natin nakikita, halimbawa sa Amerika, sa Europa, ay mataas ang bahay, tapos may attic, tuwan-tuwa po tayo. Ito'y simbolismo ng pagiging maganda ang bahay mayaman. Opo, tama po. Maganda nga po ang ganung mga bagay. Ako natutuwa. Magandang tingnan. At kapag po tayo naglalarawan sa ating pagsusulat, gumagamit po tayo ng salitang attic. A-T-T-I-C. Pero baka po tayo ay mabagong isip kapag pumunta po tayo sa Cordillera. Wala pa ang mga Amerikano sa atin. Wala pa mga Kastila. Pero meron na silang attic. Ang bahay po nila. At ang ating pong attic ay mas binibigyang halaga. Kung ang kanila po ay bodega o lalagyan ng iba pang gamit, sa atin po hindi. Mas mataas po ang pagtingin natin sa attic. Ang mga bahay po sa kanila ay bubong, tapos po ay attic. Yung po tinatawag nilang palan sa Cordillera. At social pa nga po, dalawang attic nila eh. Isang palan, lalagyan po ng mga pagkasalansan ng mga palay na dinadasalan para sa gagamitin sa sunod na pagtatanim. At ang sunod po ay yung palay, bigas, na gagamitin naman po sa pang-araw-araw na pagkain nila. Hindi po bago sa atin ang attic. Bago sa mga taong babago na karinig. Salamat po sa mga nagsasaliksik. Nalalaman po natin ang itong mga bagay. At ito'y pwede natin gamitin sa ating pakipag-usap sa ating kapwa. Ito'y paraan ng pagpapalaganap ng ating wika, ng sariling wika natin. Hindi po ako nakapokus sa Tagalog lang. Ang pinibigyang focus ko po ay ang lahat ng dialekto ng wika sa Pilipinas. Kapag po ginagamit natin ang wika sa pananaliksik, nagkakaroon po tayo ng pambansang kaakuhan. Yung tinatawag na national identity. Hindi na po natin kinakailangan pa ng kompas o ng isang paraluman para sabihin sa atin na gigiyahin tayo dito ang daan. Ito ang paraan ng pagmamahal sa wika. Matagal na nating alam, nasa isipan natin, alam na natin ang konsepto. Kulang lang tayo sa gawa. Kulang po tayo sa kilos. Meron na po, may gumagawa po. Kaunting push pa. Alam ko pong naunawaan ninyo ang aking sinasabi. Pero sana po, kaunting effort pa. May kilala tayo. Lalo tayong unlad bilang bansa, sapagkat tatatag at lalong magkakaisa tayo. So kung gayon, ay ano po ang papel ng wikang Filipino sa pananaliksik? Unang-una po, mas pinapalalim nito ang pag-aaral ng konsepto o isang katotohanan na hindi kayang sabihin at tumbasan. Halimbawa po, nagsaliksik. Tapos po sa pagsaliksik po natin, yung isang Pilipino ay gumamit ng kanyang dialekto sa saliksik na ito. Ngayon po ay gusto niyang itong sabihin o sa ibang tao, pwede po natin isalin sa Tagalog o sa iba pang dialekto, iba pang wika sa Pilipinas. May dumating na dayuhan na natuwa siya sapagkat sa ating pananaliksik ay nakatuklas tayo ng maraming bagay, ng bagong bagay sa kanila, bagong kaalaman sa kanila. At gusto nilang malaman. At pinapasalin po nila sa wikang Ingles o sa wikang gusto nila. Tandaan po natin, walang perpektong salin. May pinakamalapit meron, pero walang perpektong salin. Sapagkat wala naman pong dalawang bansa may perpekto o may perpektong pagkakatulad ng kultura. Sapagkat sabi nga po natin, ang wika ay kakambal ng kultura. Kapag isinilang ang kultura, isisilang din ang wika. Kung gayon, ang tanong, paano malalaman o paano kung nais maintindihan ng mga dayuhan ang nilalaman ng iyong pananaliksik sa Pilipino?
Dahil sa kakaiba at bagong tuklas na kaalaman, wala palang perpektong salin. Paano namin sasalin? Mga mahal kong kaguro, mga nanonood, mga tagapakinig, ang sagot ko po dyan ay, ito na po yung panahon. Natuklasin niyo naman mga dayuhan, ang aming wika. Pag-aralan nyo ang aming salita. Kasi sinisigurado kong pag napag-aralan nyo ang mga salita, makukuha ninyo ang bagong kaalaman, ang bagong tuklas na meron sa amin. At hindi kami madamot. Yan tuklas na yan, maaari ninyong dalahin sa inyo. Gamitin ninyo. Sapagkat naniniwala po kung bago mamatay ang wika sana sa Pilipinas, marami pong namamatay ng wika sa Pilipinas. Sana mapag-aralan po natin. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, ang mga katutubo, ang mahal nating kapatid natin mga katutubo, wala naman pong biogesic sa kanila kapag po nilalagnat. Kapag po sila nagkakasakit, wala naman pong nakukuha agad gamot, nabibilang gamot sa kanila sa kabundukan, sa kagubatan. Pero bakit po sila malakas? Bakit po sila ay nanatiling malakas at matatag? Ang isang babae sa pangkat etniko o sa isang katutubo ay nanganak, bakit hindi man lamang ito numaambo na, hindi man lang ito nabinat, hindi man lang nagkasakit? Bakit yung malakas pa rin siya? Samantalang tayong napapaligiran ng iba't ibang medisina, makabagong gamot, tayo ay may sakit pa rin. Atin po pag-aralan ang kanilang wika, atin po silang kausapin sa pinakamalapit na wikang kanilang naiintindihan. Baka po sabihin nila ang kanilang totoong saloobin. Sasabihin po nila ang kanilang mga lihim. Malalaman po nilang hindi tayo iba sa kanila. Tandaan po natin na kapag pumarito po ang mga dayuhan at sasabihin nilang gusto nilang malaman ang bagong tuklas na kaalaman sa Pilipinas, dangan nga lang at gumamit tayo ng katutubo ng wika natin, ang gusto nila ay isasalin sa kanilang wika. Sana ang gusto nating ang masunod, pag-aralan nyo ang dialekto, ang wika namin. Makakatuklas pa kayo ng maraming bagay. Tandaan po natin, ang kaalaman po ay magkakadugtong. At dahil magkakadugtong ang kaalaman, kahit nasa ang kampanig ng mundo, ay magkakaugnay at magkakaugnay ang mga ito. At ang mabisang daluyan ng kaalaman ay ang wika. Ano man ang lahi mo, wika at wika pa rin na magiging paraan para maipahatid at maibigay ang panibagong kaalaman. Baka po sabihin ninyo ay si Sir Chavez pala naman ay ayaw niya na ng hihiram ng wika. Hindi po. Ilagay po natin sa tamang lugar ang panghihiram. Sa katunayan po, naniniwala ako kay Santiago noong taong 2000. Sinabi po niya na ang wikang hindi nanghihiram ay patungo sa kamatayan. Samantalang ang buhay na wika ay nanghihiram. Opo, hiramin po natin ang tahasan. Kapag po alam nating walang katumbas, hiramin ng tahasan. Pero bago lang gawin yun, atin muna sanang isipin sana, baka meron. Hindi na yung baka, kundi sana. At sana meron nga talagang katumbas parang nawika para sa atin. At yung ating gamitin. At yun ang paraan ng pagpaliwanag natin sa kanila. Nalalaman nilang meron pala tayong sariling atin na pwede na rin lang gamitin sa kanilang mga bansa. Dadalhin tayo ng wikang Filipino sa mundo ng kaakuhan, sa identity, gamit ang pananaliksik. Ano po? Kung gayon po, ay ibalik natin ang tanong kanina na ang wikang pinakasikat, pinakamahusay. Ano po? Kung gayon, sir, ano po ang wikang pinakamahusay at pinakasikat? Ang wikang Filipino po ba? Ang wikang English po ba? Ganito po, sagot ko sa inyo. Wala pong pinakasikat at pinakamahusay na wika. Pero wika, may pinakamabuti po. At ano po ang wikang yun? Ito po ang wikang pinakamabuti. Mahal kita. Mahal na mahal kita.
Ilang beses mo kong sinaktan at pinaasa. Binigo. Pero nananatili ka sa aking puso dahil mahal kita, dahil kapatid kita, dahil kasintahan kita, dahil magulang kita, dahil kapatid kita sa wikang Filipino. Yun po ang pinakamabuting wika para sa akin. At sana po ay nabibigyan po ng linaw sa inyo ang gusto kong puntuhin. At alam na po ng maraming Pilipino ang halaga at bigat ng sariling wika. Ako po Pilipino, kayo po Filipino. Alam na po natin ang bigat, ang halaga ng wikang Pilipino, ng wika natin. Subalit kulang tayo sa gawa, hindi natin maisagawa. Alam na alam kung gaano kabigat ang pananagutan sa paggamit ng wikang Filipino para maipahayag ang wika natin. Alam na alam at sapat na sa isip natin ang halaga ng wika. Alam na ang bigat. Ngunit kung sukatin at timbangin, kulang po. Kulang po ang halaga ng wika sa atin. Magandang tanghali po, hapon sa ating lahat. Sa isang oras na pagsasalita akong ito, marami pa akong gustong sabihin.